Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wal risalat. Tinatalakay pa rin natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tatalakay na natin yung ilan sa kanyang mga himala na katulad ng himala ng iba pang mga propeta. Yung nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, at yung nalaman niya yung mga bagay na nalilingid. At ngayon, yung mga himala o mahimala na kumbaga interaction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na walang buhay. O maaaring may buhay kasi yung puno may buhay naman yun, di ba? Pero nga, nakikipag-usap sila o nakikipag-ugnayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nauutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya sila ay tumutugon sa sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nakaraan na talakay natin tungkol doon sa puno, yung huling natalakay natin yung bumati ng salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din yung puno na lumapit sa kanya nung panahon na dumating din sa kanya si Jibril alaihi salam matapos na siya ay saktan ng mga taga-Makkah. So ngayon sa ganitong uri din ng himala, iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ja'a Arabiyun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, dumating daw ang isang taong disyerto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nito, Bima a'rifu annaka nabi. So sabi ng taong disyerto, paano ko malalaman na ikaw ay tunay na propeta? So humihingi itong tao na ito ng patunay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta nga. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, in da'awtu hadal adak min hadihin nakhla yashhadu anni Rasulullah. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatawagin daw niya yung isang bungkos ng mga bunga ng dates. Yung dates kasi kapag namunga yun, di ba yung dates parang puno ng nyug? Ang bunga ng dates, kapag umano yun, tumubo, ganun din parang buko. Dikit-dikit sila, parang ganun. Pero syempre, maliit lang naman yung dates. Ibig sabihin, yung isang bungkos yun, mga ilang daan na dates yung naroon. Kaya pag inani yun, yung isang ganun, mga 5 kilo, 10 kilo, yung nakukuha doon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatawagin daw niya yung isang bungkos na yun ng mga dates at ang mga ito ay sasaksi na siya nga ay sugo ni Allah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tinawag nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na binanggit kung paano niya ito tinawag. Faja'ala yanzilu minan nakhlati hatta sakata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yung mga bunga na yun na tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumaba daw ito mula sa puno. At ito ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na inilarawan eksakto kung yung isang buo na yun bumaba o merong ilang piraso lang ng dates yung bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre nung bumaba nga sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsalita yung mga yun. Kasi sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila isasaksi na siya nga isugo ni Allah. At pagkatapos ito, sinabi niya, Irji, bumalik na kayo, faada, at bumalik nga yung mga prutas na yun, bunga ng dates, at tag-Muslim yung taong disyerto na yun. Hadith ito na iniulat ni Imam At-Tirmidhi. So baga dito, yung lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga bunga. Hindi lang yung puno, bagkus pati yung bunga. At ano ito? Kumbaga, kung yung puno,
Parang kakaiba na makita natin na gumagalaw, lumalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ito ay kakaiba rin na makita na yung bunga ay kikilos patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siyempre sa paraan na kamangha-mangha. Iba yung tao nga kapag meron tayong nakikitang bagay na kakaiba, tinitingnan natin uli yun kung tama ba yung nakita natin. Kung sigurado ba tayo sa ating nakita. Pero ito, yung Arabo, yung taong disyerto na yun, nakita niya talaga ito sa dalawa niyang mga mata sa tunay na pagkakakita. At yun nga siya ay nag-Muslim, alhamdulillah. So hindi na nabanggit dito din yung pangalan nung taong disyerto na yun na nag-Muslim. Kaya ito rin yung isa sa mga dahilan, kumbaga, kung naalala ninyo doon sa yung Hajjatul Wada, yung huling Hajj, actually una at huli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron daw doon dumalo na humigit kumulang 120,000 na Muslim. Ilan lang naman ang Muslim na taga Madina. Ilan lang din ang nag-Muslim na taga Makkah. Ang marami sa mga nag-Muslim, mga taga ibang lugar, mga taong disyerto. At ito na nga yung sinasabi doon sa Suratul Nasr na idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. May kita mo yung mga tao na pumapasok sa Islam ng afwaja. Yung fauj na ito, kumbaga malaking grupo ng mga tao. So sila yung mga nagdadao sa kanilang mga lugar. Yung mga tao na katulad nito. Pupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos magdadao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, tapos sila yung magmumuslim, tapos uuwi sila sa lugar nila sa malayong disyerto, tapos babalik sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama yung mga kababayan nila. Kasama yung mga kababayan nila. So sa ganitong paraan talaga lumaganap ang Islam, alhamdulillah. So tayo, halimbawa, so kahit hindi tayo kumbaga konektado sa Islamic Center o may trabaho sa Islamic Center, malaki rin yung magiging ambag natin sa Islam kung ganitong klaseng da'wa yung ating gagawin. Kumbaga, syempre da'wa patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala na maraming mga Muslim na nagdadawa sa kanilang mga lugar na inshallah magiging dahilan ng pagyakap ng kanilang mga kababayan sa Islam, inshallah. Sumunod na hadith, iniulat nga ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Iniulat ito ni Ma'an bin Abdurrahman. Sami'tu abi qala, narinig daw niya yung kanyang tatay na nagsabi, sa'altu Masrukan, tinanong daw niya si Masruk, yung isa sa mga sahaba, man adana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinni laylata istama'ul Quran. So paano daw nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa mga jin na nakinig sa kanya na nagbabasa ng Quran? Ito na nga sa Suratul Jin na sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa akin na merong nakinig sa akin na grupo ng mga jin. So doon sa pagkakapahayag doon sa Suratul Jin sa unang aya nito, hindi alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dumating sa kanya ng mga jin na nakinig. Pero pinabatid lang ito sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun nga, sinabi ni Masruq, haddathani abuk, sinabi sa akin ng tatay mo, yung tatay ni Ma'an na si Abdurrahman. So bukod doon sa wahi, na dahil doon ay nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron palang mga jin na nakinig sa kanya, ayon nga doon sa Suratul Jin, meron daw puno na nagsabi sa kanya na may mga grupo ng jin na nakinig sa kanya nung gabi na yaon sa kanyang pagbasa ng Quran. So yung puno daw yung naggano sa kanya, nagkwento na merong mga jin. Siyempre, ipinahayag din ito ni Allah
Kaya nga ito ay nandoon sa Suratul Jin. Again din iniulat ni Imam Ad-Darimi mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa aqbala Arabiyun. Naglalakbay daw sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay minsan, at meron daw dumating na taong disyerto. Meron daw dumating na taong disyerto. So maraming beses na nangyari ito na may dumarating na taong disyerto. Hindi lang kumbaga kung sa mga hadith, baka hindi lang 100 na beses na merong iba-ibang mga Arabo na pupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba ay nagtatanong sa kanya. So nung dumating daw itong Arabo na ito, yung taong disyerto na ito, falamma dana qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang lumapit daw ito sa kanya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So tinanong ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, nang nag-iisa at walang katambal, at si Muhammad ay kanyang alipin at sugo? At sabi nung Arabo, nung taong disyerto, man yushhidu ala ma taqul, sino ang sumasaksi sa sinasabi mo? So yung tanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinagot din ng Arabo ng tanong. So makulit din ito. So tinanong siya, tapos nagtanong din siya. Parang kambal, ganun. Pag tinanong mo, tatanungin ka rin. Sino sumasaksi sa sinasabi mo? Pero ito nga, ilalagay natin dito sa konteksto, kumbaga, yung mga taong disyerto, kumbaga, magaspang yung ugali nila. Magaspang yung ugali nila. So hindi ito agad-agad nangangahulugan na binabastos nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya katulad ng halimbawa, merong hadith, yung merong taong disyerto, hinila niya yung balabal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang nasakal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng balabal niya, inihila niya yun. So ganun sila, kumbaga sa atin dito sa Pilipinas, kapag may tao na magaspang yung ugali, sabi ng mga taga-syudad, taga-bundok daw. Pero yung mga taga-bundok magre-reklamo, hindi kami ganyan. Kaya yung taga-bundok, pag nakakita ng magaspang yung ugali, taga-syudad yan, taga-bayan, kaya ganyan. Yung iba naman sabi, ugaling squatter, kumbaga. So ganun lang talaga sila, na yung ugali nila. Kaya nga, doon sa Suratul Hujurat, puro yan adab. Magandang asal ng Muslim, lalong-lalo na magandang asal ng Muslim tungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung mga Arabo, yung mga taong disyerto, kumbaga, kumbaga magaspang yung kanilang ugali. So ito na nga yung sabi nung taong disyerto, at sumagot naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadihis sallama. So tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung sasaksi daw na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Sasaksi raw ang sallama. Yung sallama na tinutukoy niya dito, puno na nandun sa disyerto. Puno na tumutubo sa disyerto. Fadaaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bisyati al-wadi. So tinawag ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung puno. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatayo siya doon sa isang dulo ng bato sa wadi. Syati al-wadi, yung wadi, yung lambak na katulad nito. So kumbaga merong mataas na pwesto doon nakatayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maaaring katabi niya dito yung taong disyerto. Tinawag niya yung puno. Faakbalat takaddu. At dumating daw yung puno. Dumating daw yung puno, takaddu, gumagapang daw yung puno. Ibig sabihin, gumagapang na sa konteksto nito, di ba yung puno may ugat? So binubunot nito yung ugat niya isa-isa hanggang sa ito ay
para nang naglalakad patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takaddul ard, na parang gumagapang o inaararon nito yung yung lupa. Hatta qamat bayna yaday, hanggang sa ito ay nakatayo na nga sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastashhadaha thalathan fashahidat thalathan annahu kama qal. At ito ay nag-shahada ng 3 ulit at sinabi nito kung ano ang sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaksi ito na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, nang nag-iisa at walang katambal, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Thumma raja'at ila manbatiha. At bumalik din ito kung saan ito nakaugat kanina, doon sa kanyang pinanggalingan. So ito yung ginawang pagsaksi o yung pagkilos ng puno upang sumaksi lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya nga'y sugo ni Allah. So isa pa sa mga kagilagilalas na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung taslimul hajar, yung pagbati sa kanya ng salam, ng bato. Yung bato ay bumati kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinulat ni Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'athu, inni la a'rifuhu al-an. So meron daw bato na nung hindi pa siya propeta, na bumabati raw sa kanya ng salam. So tinutukoy dito ng mga panahon na hindi pa siya propeta na merong bato na bumabati sa kanya. Ito yung mga panahon na malapit na siya maging propeta. Na nangyari na nga yung ru'yatus sadiqa, yung nagkakatotoo yung kanyang panaginip, at ngayon din yung tumatambay na siya sa kuweba ng Hira. Siyempre nangyari din ito katulad sa mga naiulat sa Sira, dun sa Syria, nung nakaharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Buhaira o si Bahira. Nakita raw ni Bahira yung ulap na nakasunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita raw niya yung mga bato na nagpapatira pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pagpapatira pa bilang pagbati. Okay? Hindi bilang pagsamba. So yung bato daw na yun daw ay bumabati sa kanya bago pa siya naging propeta. Pero ngayon, kumbaga nung naging propeta na siya, naroon pa rin yung bato na yun at nakilala na niya kung alin yung bato na yun. Kasi dati hindi niya nakikita. Naririnig niya lang. Pero nalaman niya alin sa mga bato na yun yung bumabati kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nalaman na niya ang tungkol dito. Sinulat nga ito ni Imam At-Tirmidhi at hindi si Imam Muslim. So isa pang katulad nito, syukukul ba'ir o syakwal ba'ir, yung pagrereklamo daw ng camel. So meron daw camel yung nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat ni Ya'la bin Murra al-Thaqafi, iniulat ito ni Imam Ahmad. So sinabi, bainama nahnu nasiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naglalakbay daw sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idmararna bi bairin, napadaan daw sila sa isang camel, yusna alayhi. Itong camel na ito, na yusna, meron ito daladalang tubig. Yung trabaho ng camel na ito ay magdala lang ng tubig. Fawada'a jarabah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, nang nakita niya nga ito, yung camel na yun na pinaglalagyan ng tubig, fawaqafa alayhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumigil malapit dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, ay nasahibu hadal ba'ir. Nasaan ang may-ari ng camel na ito? Faja'ahu, dumating sa kanya yung may-ari ng camel. At sinabi nito, bi'nihi. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibenta mo sa akin ang camel na ito.
At sinabi niya, bal nahbuhu laka ya Rasulullah. Sabi ng lalaki, hindi ko ito ibebenta sa iyo, ibibigay ko na lang sa iyo o sugo ni Allah. Wa innahu li ahli baitin ma lahum ma'isyatun gayro. Pero ito ay pag-aari daw ng isang pamilya na wala silang anumang kabuhayan liban na lang sa camel na ito. So yung camel na yun yung kanilang kabuhayan. Pero sa pagkakataon na ito, maaring hiniram o kumbaga pinahiram nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa paglalakbay. Pinahiram nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa paglalakbay. Pero yung gusto itong bilhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sabi ng lalaki, ibibigay na lang namin yan sa iyo, kaso yung pamilya na may-ari niyan, wala silang kabuhayan liban sa camel na yan. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma iddakarta hada min amrihi fa innahu syaka kathratal amal. Na kung ganyan nga yung kalagayan ng camel na ito, tulad ng sinabi mo, na pag-aari siya ng isang pamilya na walang kabuhayan, liban na lang sa camel na ito, nagre-reklamo nga ang camel na ito dahil sa maraming trabaho. Ibig sabihin, yung camel na yon, wala silang ibang camel yung pamilya na yon. So itong camel na ito, maling sinasakyan nila, tapos kinakargahan pa nila ng gamit, o kung babae pa ito na camel, maaari pang ginagatasan at iba't iba pang ginagawa sa kanya. So nagreklamo daw yung camel. Wakallatal alaf faahsinu ilayhi. So ito raw ay pagod na, napapagod, kaya maging mabuti kayo sa kanya inshallah. So pagod daw ito at kulang pa sa pagkain. Kaya pag-ibutihin ninyo ang pakikitungo sa camel na ito inshallah. So nakipag-usap yung camel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre ito, lilinawin natin, espesyal ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahimala ito na pakikipag-usap ng camel sa kanya. Okay, baka unahan ko ulit, baka meron dito makikipag-usap sa kambing Kung kinakausap yung kambing, pwede naman siguro, kasi gano'n naman minsan, di ba, kinakausap ng tao yung halaman, kinakausap ng tao yung pusa. Pero huwag na kayong umasa na sasagot yun. Pag yung pusa, alam mo, kaya kausap yung pusa, tapos yung pusa magmamiyaw-miyaw, tapos binibigyan mo ng interpretasyon na yung miyaw-miyaw niya may kahulugan, sira ulo yun. Kasi bakit mo bibigyan ng kahulugan yung sinasabi ng pusa? Bakit naintindihan ba yung sinasabi mo? May ganyan Maraming ganyan. Yung katulad na nabanggit na natin kagabi, yung mga hayop, nilikha sila ni Allah na kumbaga, meron silang paglalagyan. Yung mga pastuling hayop, nilikha sila ni Allah para yung maging pagkain o sasakyan, pero hindi sila binigyan ni Allah nung sentience, nung consciousness, na magkakaroon sila ng sama ng loob, o magkakaroon sila ng kumbaga pang-memorya na katulad ng sa tao. Maaring meron ito sa ibang hayop, pero hindi sa antas na katulad ng tao. Kaya wag i-interpret ng tao yung ginagawa ng hayop na para bang tao yung may gawa nito. Okay? Merong hayop na kumbaga yung kambing, inihila mo yung kambing para katayin, tapos yung kambing nagmimeme, pero yung parang malungkot yung yung tono ng yung tunog niya, tapos sasabihin mo yung kambing umiiyak, nalulungkot kasi kakatayin na siya. Hindi yung nalulungkot. Wala yung nararamdaman. Okay, maaring makakaramdam siya ng yung gulat o iba pang emosyon na pinahintulutan ni Allah na magkaroon sila. Pero yun nga, yung bibigyan natin yun ng interpretasyon na parang tao, meron silang emosyon na parang tao, hindi pwede. Pagmamalabis na yun. Kaya nga hindi maganda minsan yung yung tao masyadong attached sa hayop. Yung mga tawag nila, inis na inis talaga pag narinig yung salitang yun Yung fur parent, ibig sabihin balahibo. Yung parent daw sila ng anak na mabalahibo, yung hayop, tinutrato na nilang anak. Minsan umaabot din sa sukdulan ng pagiging abnormal.
Yung tinatrato na nilang parang tao yung hayop, pero pag yung kapwa nila tao, demonyo yung trato nila. Sa kapwa nila tao, kapwa nila mananampalataya. Hindi na normal yun. So ito, himala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ito ibig sabihin din na mangyayari ito sa iba. Na may camel na magrereklamo, o yung kambing magrereklamo, yung kambing magrereklamo kay Isa. Tapos interpret ni Isa na o yung kambing nagrereklamo, si Rashid, di raw siya pinapakain. Nilinaw lang natin, insyaAllah. Sa panghuli ngayong gabi, insyaAllah, siniulat ito ni Abdullah bin Ja'far. Hadith ito na iniulat ni na Abu Dawud at Al-Hakim. Sinabi niya, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalfahu data yawmin. Inangkas daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang araw. Fasarra ilayya hadithan la uhdithu bihi ahadan minan nas. So meron daw sinabi sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sekreto na hindi niya sinabi kahit kanino ang sekreto na ito. Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi. Na yun nga, itong sekreto raw na ito hindi niya sinabi kahit kanino. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw habang nandoon sila sa paglalakbay, wala na itong kinalaman doon sa lihim. Wala nga siyang pinagsabihan ng lihim. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtatago daw siya sa pagitan ng anumang bagay. Siyempre kapag kapag iihi siya o dudumi, ganun. Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadafun o jaishun. At yung pinakagusto raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtataguan niya kapag siya ay iihi o gagamit ng palikuran ay sa likod ng puno, sa likod ng pader o likod ng kumbaga bato, likod ng burol at iba pang katulad nito. Sina hadafun aw jaishu nakhlin. Fadakala haitan lirajulin minal ansari faida jamalun. So minsan daw pumasok siya sa isang pader nung taniman ng isang taga Madina. At doon daw sa loob ng garden na yon, ng taniman na yon ay mayroong camel. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa darafat aynahu. Nang nakita raw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiyak daw yung camel at lumuha. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha sarratahu. So lumapit na nga rito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinimas daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung likod nito. Di ba yung likod niya yung mataas? Hanggang doon sa likuran ng kanyang katawan. Hanggang doon sa likuran ng kanyang katawan. Hanggang doon sa may leeg na nito, nung camel. So hinimas niya yung buong likod ng camel. Fasaka na at tumahimik na yung camel, hindi na ito umiyak. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man rabbu hadal jamal, sino ang may-ari ng camel na ito? Liman hadal jamal, kanino ang camel na ito? Faja'ahu fatan minal ansar, at may dumating sa kanya na isang batang lalaki na kabilang sa ansar. Merong kumbaga nagmamay-ari nga, hindi ito camel lang na naligaw. Faqala li ya Rasulullah, sabi ng bata, ang camel na ito ay sa akin o sugo ni Allah. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala taqtaqillah fi hadhihi bahima allati mallakaka Allahu iyaha? Hindi ka ba natatakot kay Allah tungkol sa hayop na ito na kumbaga ipinagkatiwala sa iyo ni Allah? Pinagkatiwala sa iyo ni Allah. Na tama yung konsepto halimbawa na yung mga bagay na pag-aari natin, hindi natin totally pag-aari. So, lahat yun ay pag-aari talaga ni Allah. فَإِنَّهُ شَكَّ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجْئِئُهُ وَتُدْؤُبُهُ. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo sa akin ng camel
na ginugutom mo raw ito at ito ay iyong pinapagod. So ito yung ilang mga pagkakataon na nakipag-usap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanina yung puno, tapos yung bunga ng puno, tapos yung bato, at ngayon naman yung camel. Alhamdulillah. So marami pang mga iba pang himala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nabanggit dito. Kumbaga, tinukoy lang dito yung pangkalahatan na mga uri ng mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero susunod, alhamdulillah, matatalakay naman natin yung tungkol sa mga karamat. At itong mga karamat, ito na nga yung mga mahimala na mga pangyayari sa buhay ng pangkaraniwang mga tao. Hindi sila propeta, pero kumbaga nakaranas sila ng himala. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.